Usapang wais muna tayo ngayon pagdating sa finances natin mga kasambahay dahil sa dami ng gastusin ngayon, isang tanong ang madalas bumabagabag sa atin. Saan nga ba dapat magsimula? Sa pag-iipon ba muna? Sa insurance ba muna? O sa investment agad? Kung gusto mong maging wise sa pera at hindi sayang ang pinaghirapan mo, aba dapat malinaw yung priorities natin. Kaya ngayong umaga, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang dapat unahin pagdating sa financial planning para mas secured ang future mo. Makakasama natin ng isang content creator and financial planner who also owns the website Ready to be Rich. Walang iba kundi si Mr. Fitz Villafuerte. Good morning, Sir Fitz! Good morning. Hello, good morning. Gandang umaga. Good morning. Ayun, welcome po sa aming programa. Ako maraming salamat sa pag-invite. Opo, bati po muna kayo sa mga kasangbahay natin. Hello sa mga kasambahay and good morning at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Ayun. Pero Sir Fitz, kasi meron talaga tayong mga tao no, na kapag nagkakaroon tayo ng pera minsan, hindi natin alam kung saan dapat nating ilalagay. Gagastusin ba natin? Iipunin ba natin? Sa insurance ba o sa investment? Saan po ba talaga dapat? Kung isa lang po yung uunahin natin ngayon, ano po yung dapat paglagyan ng pera natin? Tsaka bakit? Ang una-una talaga dapat nag-iipon. Kasi kung marunong ka mag-ipon, magiging possible yung other two. Kasi paano ka bibili ng insurance or ano yung pang-i-invest mo kung hindi ka marunong mag-save? So, yung yung saving money, yan talaga yung una dapat na pinag-aaralan. Okay. Ipon muna. Akala ko gastos muna. Mali ako ng steps. Pero po sa isang ordinaryong empleyado naman, sa freelancer na siguro sumisweldo sila ng per cut of yung sinisweldo po nila, hindi malaki yan. Saan po ba talaga dapat magsimula kung limited lang talaga yung income nila? Ang una talagang ginagawa dapat, yung talagang step zero, is mag-track ng expenses. Kasi kailangan mo muna malaman saan pupunta yung pera mo. Okay. And then, pag napag-aralan mo na kung ano ba yung pinagkakagastusan mo, madali mo na makikita ano ba yung mga needs, ano ba yung mga wants. So yung mga wants, pwedeng bawasan. Hindi naman sinasabi natin na tanggalin. No? Kung napansin mo na gumagastos ka ng 3,000 pesos every month sa mga online shopping mo, edi gawin na lang natin 2,000. Bawas. Tapos yung 1,000, isisave. So pag pinag-aralan mo na yung expenses mo, alam mo kung saan babawas, makakapag-save ka na ngayon. Lista muna natin pala. Track your expense. Yun yung step zero. Okay. Parang kumbaga, doon lahat nagsisimula. Pero sir, totoo ba na kailangan may malaking ipon daw muna bago mag-invest? Hindi. Ang sa akin, kailangan meron ka munang financial protection bago ka mag-invest. Ano ibig sabihin nito? Ang number one na tool ng financial protection, kailangan meron ka emergency fund. Kasi may kilala ako, magkakwento na lang ako, meron akong client, bumili siya ng condominium as an investment. Pero nagkaroon ng sakit yung isa sa family member niya, wala siyang ipon. Yeah. Anong mangyayari? Ibibenta niya yung kondo ng palugi at saka urgent, di ba? Lugi. Yun yung reason kung bakit kailangan natin ng financial protection in the form of emergency fund, health insurance, and even life insurance. So, kapag meron ka ng financial protection, doon ka na pwedeng mag-invest na medyo mas aggressive. But of course, ang maganda kasi ngayon, may mga investment naman na low risk na pwedeng doon mo na lang ilagay yung emergency fund mo. For example, habang nag-iipon ka pa lang for your emergency fund, pwede mo na siyang i-invest sa mga low risk investments katulad ng mga time deposit o kaya mga money market fund. Pero yung pag-i-invest na tipong invest sa stock market, mutual fund, or real estate, it comes later on kapag financially protected ka. Pero paano po ba namin nahatiin yung income namin, Sir Fitz? Kung paano namin nahatiin kung saan mapupunta? For example, sa ipon, sa insurance, or investment. Paano po ba yung tamang paghahati? Ang una talaga dyan, pag-aralan mo muna yung habit of saving. So, kung may nag-gym ba dito, ikaw nag-gym ka. Di ba hindi ka naman magbubuhat agad lang mabigat, di ba? Magsisimula ka sa magaan. So ako, ang sinasabi ko, wag mo muna isipin yung insurance or investment. Isipin mo muna yung establish mo na habit yung pag-iipon. So, minsan, challenge ko yung mga client ko na mag-ipon ka kaya ng 100 pesos a month
So isipin ko, 100 pesos, ba't saan Oo nga. makakarating yun? Pero sabi ko, pag naging habit mo yan, yung 100 pesos na iniipon mo this month, pwede mo i-challenge sa sarili mo, gawin ko kayang 300 next month. Gawin ko kayang 500 the month after. Hanggang sa hindi mo namamalayan, ang laki na pala nung naiipon mo every month. And then, once na meron ka ng enough savings, yun na nga, pwede ka na makabili ng insurance. And kapag na-build mo na yung emergency fund mo, pwede mo na rin siyang i-invest. Pero yung foundation na marunong ka mag-ipon, tuloy-tuloy. Nabuo mo na. Oo. Pero interested po ako dun sa emergency fund natin kasi nga para makapagsimula tayo makapag-invest, yung kumbaga yung next step, paano po ba nakukumpit ko ano yung enough na? Kasi syempre, hindi natin alam, ano ba yung kailangan kong paghandaan, gaano kalaki ba dapat? So, babalik tayo dun sa pag-track ng expenses mo. Kasi ang standard is times 6 nung nagagastos mo every month. So, magkano Okay. ba yung expenses mo every month? Per Times 6 6. months, okay. Yun yung beginning na emergency fund. Okay. Pero ina-adjust natin yan. For example, single ka, wala kang financial independent, pwedeng 3 months, 4 months, okay lang. Okay. Pero kung ikaw ay may pamilya, meron kang asawa, meron kang 2 anak, I think 1 year's worth ng gastos ng household, yun dapat ang emergency fund. Emergency. So nag-a-adjust, but ang starting or isip mo na magkano yung first target mo, times 6 ng expenses. Okay, yun ang pinaka- Again, hindi mo alam yung target mo kung hindi mo alam yung monthly expenses. Kaya So nga. doon pa rin talaga Step magsisimula. zero ulit. Magta-track talaga tayo. Magta-track ka. Okay. Oo. Kasi pwede mong gawin times 6 ng income, pero mas malaki yun eh. Kasi ang assumption, mas malaki yung income mo kaysa sa expenses. So better na para hindi rin mas achievable, Oo nga. times 6 yung expenses. Yung expenses yung isipin natin. Tama. True. Pero ano po yung pinaka-common na mistake naman, sir, na mga ginagawa nating mga Pilipino pagdating sa tatlong yan, yung pag-i-invest, yung pag-iipon, tsaka insurance? Yung sa pag-iipon, ang number 1 na nakikita kong mistake is, pag dumadating yung sweldo, gumagastos muna tayo, hoping na may matira for our savings. Kasi usually wala naman natitira. Oo. Kasi sarap gumastos, di ba? So ang nakita kong effective na maski ako, life-changing sa akin, pag dumating yung sweldo, we immediately take a portion as our savings. Pwede natin iset, kunwari, basta dadating yung sweldo, 5% or 10%, itago ko na. Or 1,000 pesos, itatago ko na, itatransfer ko na sa isang online bank account ko. Tapos ang maganda doon, basta may nakita akong pera sa ATM ko or sa wallet ko, pwede kong gastusin. Kasi kahit na maubos yon, alam ko, nag-save na ako. Isa. So, yun yung sinasabi nilang saving formula na income minus savings is equal to expenses. And very effective yan. Maglilive ka pa rin ng pang gastos mo or pang shopping mo or if ever na ano, no? Mapapansin mo yan kasi kapag lumaki yung sweldo mo, nag-a-adjust din yung gastos mo. Nako. Lumalaki din, di ba? Laki ng sweldo eh. Pwede Oo. na. Kasi may mga kilala ko na, ay next year, magsa-salary increase ako, makakapag-ipon na ako. Nag-salary increase pero hindi pa rin nakapag-ipon. Kasi psychologically, Yung nag-a-adjust. Yeah, oo. The reverse is also true. Kapag dumadating yung sweldo, tapos automatic nagsisave ka, kinakatas mo na kagad yung savings mo, minsan may mga bangko na they allow that, yung mga auto-debit, auto-credit to another savings account. Mag-a-adjust din yung lifestyle mo doon sa nakikita mong pera doon sa ATM mo. So, magkakasya pa rin siya. Kaya nga mayroon tayong pecha de peligro. Eh, na, kahit na konti na lang yung pera natin, napagkakasya natin somehow. di Kaya ba? naman pala eh. Oo. So, tanggalin mo na yung pressure sa sarili mo na magtipid by immediately taking a portion of it as your savings. Mapapansin mo, mag-a-adjust yung gastos mo doon sa natitira. No? Kaya income minus savings equals expenses. Opo. Sir, meron ako naririnig kasi sinasabi nila, ay sa mga mahihirap, parang hindi naman nila afford mag-ipon. Kasi ang pag-ipon daw ay parang privilege. For example, ako, isang kahig, isang tuka ako. Paano ako makakaipon? Lahat nga, nagagamit ko na. 100%. Possible po ba na kahit ang isang tao, paycheck to paycheck lang talaga yung nangyayari sa buhay niya, isang kahig, isang tuka, may chance po ba talaga na talagang makaipon sila? Para sa akin, una muna, syempre, kailangan meron tayong tulong from the government kasi hindi naman talaga natin kaya lahat, no? But assuming na talagang if we study our expenses and we study our money habits, possible naman talaga makapag-ipon. But I will be honest na there are some
people, there are some Filipinos, ang reality talaga nila, isang isang tuka kasi kulang talaga sila ng opportunities. And I think dyan yung talaga dapat titingnan ng mga people in government na matulungan sila. So yung mga nasa laylayan, kumbaga, no? But para sa akin, sabi ko nga, hindi ka naman magbubuhat kagad ng mabigat sa gym eh. So kahit na i-challenge mo yung sarili mo na 100 pesos a month makapag-ipon, Piso-piso. piso-piso, pwede yung piso everyday. Ako ginagawa ko yun eh, yung sa ngayon, yung 20 pesos na coin. At the end of the day, pag may 20 pesos ako na coin sa natira sa akin, hinuhulog ko sa alkansya. Pag may natanggap akong 20 pesos, hindi ko na siya ginagastos. So, ginagawa kong game para mas maging exciting. But for some people, pwede yun, no? 5 pesos every day. Yun lang. Kasi nga, ang importante dito, yung masanay ka na ginagawa mo. Dahil later on, mas madali siyang i-adjust ng mas malaki. Oo, di ba? So, magsi-scale up ka. Parang pag-gym, kung habit mo na napupunta sa gym 3 times or 4 times a day, madali mo nang unti-unti papabigatin yung weights na binubuhat mo. Di ba? Tama. Saka kahit maliit lang yun, sir, pagka naipon yun, malaking bagay na. Totoo, oo, totoo yan, no? Madali, at saka madaling i-increase yung amount pag sanay ka na, no? Habit ang binibuild. Oh, Tama habit ba? talaga, habit. Pero kung magsisimula po ako today, sir, ano po yung mga first, kumbaga, 3 steps na dapat kong gawin para maayos po yung finances ko? So, on the practical side, dapat talaga i-track mo yung expenses mo para malaman mo ano yung comfortable, ano yung komportable sa'yo na amount na iniipon every month. Kasi mahirap yung, magsisave ako ng 5,000 a month, pero ang hirap pala, di ba? So, yun yung step 2, determine the amount of money na kaya mong isave every month na komportable ka. And then, number 3, yung nasisave mo every month, build your emergency fund through that. So, yung naiipon mo every month, hindi yung tipong pwede mong gastusin basta-basta, kaya ka nag-iipon kasi gusto mong ma-hit yung emergency fund na target mo. So, I think that's the first 3 steps na enough challenge for us para ma-secure kagad yung ating finances. Kasi after that, syempre, dapat may growth mindset. Ito naman, yun yung practical side. On the other side, importante kasi may growth mindset tayo. Kasi maraming pwedeng pag-aralan or kailangan pag-aralan pagdating sa money management. So, dapat hindi tayo tamad magbasa, manood ng videos about finances. Paano ba mag-invest? Ano ba importance ng insurance, etc. So, number 1, growth mindset. Number 2, very important, kailangan meron kang community or may mga kaibigan ka na willing mag-usap tungkol sa pera. Kasi kung puro magastos yung kaibigan mo, nagiging magastos ka rin, di ba? Mahirap yun, di ba? So, hindi ko naman sinasabi na wag mo na kausapin yung mga magagastos mong kaibigan. But sana meron ka ding grupo na nakakausap tungkol sa pera. And dyan papasok yung mga social media. For example na lang, sa Facebook, may mga Facebook groups or Facebook pages na nagpo-promote ng financial literacy. So, tambay ka lang doon. Or sa Reddit, meron din mga threads doon na people who are talking about finances. Tambay ka lang doon para ma-support yung growth mindset natin. And then, siguro last na pwede nating isipin is, what I always remind people, personal finance is personal. Ibig sabihin, ikaw yung nakakaalam what's best for you. And kung ano yung ginagawa ng ibang tao, hindi mo dapat ginagaya. Hindi mo kino-compare yung sarili mo sa iba, hindi mo rin ginagaya. So, yung iba kasi, kunwari, ay si nakabili siya na ng kotse. Dapat ako, makabili na rin ng kotse kasi, pareho kami ng batchmates kami, pareho kami ng edad. Hindi dapat ganon. Kasi, kanya-kanya tayo ng journey, kanya-kanya tayo ng phase in life. So, wag dapat natin i-compare yung kung anong meron tayo sa iba. Kasi, kanya-kanya yan, personal yan, no? Kailangan kilalanin natin yung sarili natin kasi doon natin malalaman ano ba yung needs natin. True. Kasi meron, pare-pares nga kayo ng sahod, pero siya breadwinner, ikaw hindi. Di ba? Oo, Iba-iba di ba? tayo Oo. ng kalagayan din talaga. Pero, Sir Fitz, kung may isang financial advice ka na gusto mong matandaan ng lahat ng mga nanonood po sa atin ngayon, ano po yun?
mag-ipon kasi yun talaga yung pinaka-foundation. Marami actually, lahat ng tinatanong ko, they know that saving money is important. Pero not everyone does it. Kasi they forget that financial success, 80% niyan is mindset and habits. So it's really about telling yourself na importante mag-ipon and making it a habit. Kasi hindi importante na alam mo lang, dapat gumagawa ka ng effort na gawin siya. And as I mentioned, saving money, foundational skill yan, na lahat, everything else, magagawa mo basta marunong ka mag-ipon. May kilala ako, nag-start ng business, nag-fail. Sabi ko, okay ka lang? Sabi niya, okay lang kasi marunong ako mag-ipon, makakapag-ipon ulit ako ng kapital para magsimula ng bagong negosyo. Pero dala ko na lahat ng natutunan ko sa yung iba kasi, kaya natatakot na mag-start ng business at mag-fail kasi yung saan galing yung pera nila. Siguro may nagbigay lang sa kanila or ni-loan nila, etc. Kaya andun yung fear na mag-fail kasi hindi sila sure kung makukuha pa ulit nila yung pera na yon, di ba? May mga tao na natatakot mag-invest. Bakit? Kasi ano lang to, 13th month pay ko lang to sa work, no? So, pag nag-fail tong business na to or na-scam ako dito sa investment na to, wala na kasi isipin nila, next year na ulit ako magkakaroon ng pera. Pero kung marunong ka mag-ipon, medyo may confidence ka na interesting tong business idea na to, subukan ko. Pag nag-fail to, okay lang kasi monthly naman nakakapag-ipon ako eh. So, marami kang ma-accomplish kung marunong kang mag-save. Kung meron ka ng habit na yun. Oo, may confidence siya. Save. Pero baka may mga gusto po kayong i-promote naman, lalo na para po sa amin na mga gusto po kayong i-follow. Dami natutunan ngayong umaga. Saan po ba nila kayo matatagpuan? Well, very active ako online kasi advocacy ko talaga ng ang financial education. Pero meron kasi akong website, yung readytoberich.com. Nandun na lahat nung mga mga links ko. Kasi meron akong TikTok, may Instagram, may X or Twitter, may Facebook page, may YouTube. So, kaysa sabihin ko pa lahat, isa na lang tatandaan nila, Ayun, readytoberich.com. So, nandun lahat yung link ng mga social media accounts ko. Kung ready ka na maging rich, ayan, puntahan mo yung readytoberich.com. Oo, yan. Baka may babatiin po kayo, Sir Ritz. Hello sa mga kakilala ko at saka sa mga clients ko. I hope nag-enjoy kayo ng summer so far and hope to see all my friends soon. So, good morning sa inyo lahat and good morning sa lahat ng mga nanonood ngayong umaga. Thank you so much din po, Sir Fitz. Salamat. Villafuerte sa pagbisita sa amin ngayon, sa pagtuturo sa amin, sa iyong very timely na mga shinare sa amin kung paano ba tayo mag-iipon, paano tayo mag-i-invest, at paano ba dapat tayo nag-i-insure nung ating mga kailangan, no? Yung ating mga pera, di ba? Ayan. Take it away. Kaya once again, maraming salamat po sa pagbisita ni Sir Fitz. Pero may pahabol muna po kaming question. Nga Since pala, no? napapag-usapan na rin natin ang pagiging wise po sa ating finances, kung magkakaroon po kayo ng malaking halaga na pera, ano po yung una ninyong gagawin? Magbabakasyon. Yay! Kasi, ano yan, no? The reason why we are saving money, investing, and even working is because meron tayong financial goals. Meron tayong gustong gawin or bilhin in our life. So, pag nagkaroon tayo ng pera, ang tanong is, at this moment in time, ano yung pinaka-mahalaga sa akin? Ano yung priority ko? So, at this point, kasi medyo, busy tayo sa work, parang gusto ko magbakasyon soon, no? Okay. Oo. So, yung nanay ko, tinanong ko sa kanya na, what if meron akong extra money na ibibigay sa'yo, anong gagawin mo? Sabi niya, ay bibili daw siya ng 55-inch na TV para maganda yung panonood niya ng mga K-drama niya, di ba? So, again, hindi mo dapat kino-compare yung sarili mo sa iba kasi iba-iba tayo ng gusto. But at the end of the day, money is a tool for us to achieve our dreams. So, kung bibigyan mo ko ng malaking pera ngayon, magbabakasyon ako, and probably I'll update some of my gadgets, di ba? So, gagawin natin. Kasi yun yung pinag-iipunan ko ngayon, di ba? hindi masama. Ganun talaga. Tsaka merong mga bagay, sir, na sinasabi mo sa sarili mo na deserve mo di ba? Totoo. Meron Deserve naman mo, lahat. pero dapat
na hindi to the point na magugutom ka. Hindi pwede yun. Ganon. Live within your Ubusan. means. Oo, within your means pa rin. Yun, maraming salamat, Sir Fitz.